Sa pinakahuling resulta ng opinion survey, lumalabas na nananatiling balwarte ni VP Sara ang Mindanao at Visayas. Sa totoo lang, expected yan at tila walang nabago, mas tumatag pa ang kanyang suporta sa gitna ng mga black propaganda. Kung susuriing mabuti, hindi kailanman pwedeng makopo ng taga-Bismin ang boto ng Luzon. Yan ang makatotohanang pagtaya, ang Luzon ay para sa mga taga-Luzon lamang. Sakaling kumandidato ni Vice Presidente Sara bilang Pangulo, kailangan lamang niya ay huwag maiwanan o matambakan ng kalaban sa Balance Luzon. Ganun lang kasimple. Hindi kailangan makopo ni Inday ang boto sa Luzon na imposibleng maganap, bagkus ay kailangan lamang niyang makakuha ng sapat na bilang na pandagdag sa suporta mula sa Visayas at Mindanao. Pero kailangan niyang mabokya o matambakan ng boto ang sinumang katunggali sa resulta ng bilangan sa Bismin. May mga nagsasabi na walang matibay na kalaban si Vice Presidente Sara sa pagkapresidente na magmumula sa Luzon. Isipin ninyong mabuti yan. Ang mga negatibong ulat laban sa pamilya Duterte ay hindi naman bago. Anumang atake sa isang politiko ay maituturing na black propaganda, may ebidensya man o wala. Ang black propaganda ay sinasabing hindi sinasadyang nakakatulong din sa inatake dahil nananatiling popular o napag-uusapan ang kanyang gapangalan. Kumbaga sa showbiz, negative news ay nananatiling publisidad. Bilyong-bilyong piso ang katumbas ng name recall media blitz. At ito ay inilibre ng mga kalaban ni VP Sara. May negatibong epekto lamang ang black propaganda kapag hindi ito maayos na nasagot ng inaakusahan. Ang black propaganda kapag nasagot ng maayos at malinaw, ito ay naiko-convert tungo sa good publicity. Kumbaga, kapag dispalinghado ang diskarte, nagbubumerang ang paninira sa isang kandidato.